Yan, so magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po. Ayan, kumusta kayo? Okay lang po. Ayan, mabuti kung ganun mga bata. Ayan, so bago tayo magsimula, mangyari bang stand up? Yes? Ayan, dito tayo tumayo para sa panalangin. Ayan, so papangunahan. Tayo po ay umupo at manalangin. Panginoong Diyos, buong puso po kami nagpapasalamat sa araw na ito, sa pagkakataong muling mag-aral at matuto. Gabayan mo po sana kami sa aming pagtutulungan at pag-aaral. Bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman, pag-unawa at lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na aming makakasalamuha sa araw na ito. Naway maging instrumento kami ng inyong kabutihan at kalaman sa isa't isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, so mga bata, bago tayo maupo, mangyaring pakitingnan yung nasa yung upuan nyo kung may nakaligpit na mga kalat at ilagay ito sa tamang basurahan. Wala po, ma. Ayan. Very good mga bata. Ayun, so bago yan, magkakaroon muna tayo ng ehersisyo bago tayo umupo. Gusto nyo ba yung mga bata? Opo. Ayan, kung gayon, asan yung ehersisyo natin? Mga bata, gusto nyo bang mag-exercise? Opo. Ayan, kung gayon, tatawagin ko si Miss Muek dito sa harap at gawin natin yung trending sa TikTok na 5 Little Monkey Humpy Dumpty. Ayan, Miss Muek, sa harap ko. Ayun mga bata, manatili pong nakatayo, walang uupo. Okay po. Okay, eto na. Mari ka nang umupo. Thank Ayun. you, ma'am. So, sinong nag-enjoy sa inyo sa ating 5 Little Monkey Humpty Dumpty? Ako po. Ayan, very good. So, mga bata, bago ka maupo, siguraduhin malinis ang inyong mga harapan, tapat, at wala dapat nakasiksik na mga basura sa may upuan, okay? Okay po. Ayan. So, ngayon, at dahil dyan, mari na kayong umupo. Salamat po. So, today, dumako naman tayo sa pagtatala ng liban. Mari bang pakitingnan ang nasa inyong harapan, sa likod, at sa kaliwa kanan. May lumiban ba? Wala po. Ayan, so very good. At dahil dyan, bigyan nyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. So, bilang pagsisimula ng ating pag-aaral ngayon, meron akong inihanda dito na mga alituntunin na dapat niyong sundin upang sa gadon maging epektibo ang ating talakayan sa araw na ito. So, ayun. So, narito yung mga alituntunin sa klase. Miss Yolanda, maaari bang pakibasa yung una nating alituntunin? Huwag maingay habang nagsasalita ang guro po. Ayan, very good, Miss Yolanda. So, sabi dito, huwag maingay habang nagsasalita ang guro. Kung wala naman kayong sasabihin na importante, mangyaring stop talking. Huwag maingay. Ayan, so number 2 natin na alituntunin, Miss nais sumagot. May nais kayong sabihin? Kung nais sumagot o nais kayong sabihin, magtaas ng kanang kamay. Ayan, thank you, Miss Evelyn. So, mga bata, kung gusto niyong sumagot, sa isang question na ibibigay ng guro, mangyaring pakitaas lamang ang iyong kanang kamay. Malinaw ba mga bata? Opo. Ayan, so number 3 na dituntunin, Miss Muyek, pakibasa ng malakas. Kung nahihirapan ang bawat isa ay magtulungan. Ayan, thank you po. So dapat kung nahihirapan yung isa sa atin, sa inyong kaklase, dapat tulungan nyo, huwag nyo itong i-down, okay? Opo. Ayan, so yung pang-apat, bawal ang kopyahan, dapat maging tapat. And number 5, respetuhin ang kaklase at ang guro. Ayun, nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo. Ayan, so, kung ganon,
Ayan, so bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan, susubukin ko muna ang iyong mga pag-iisip, at syempre pag-iisip, and of course, yung pagsasalita kung may naintindihan kayo sa nakaraan nating aralin. Ayan, so Miss Evelyn, ano nga ba ulit yung napag-aralan natin kahapon? Ano nga ulit yung mga katangian ng isang entrepreneur na ating napag-aralan? So mga bata, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, susubukin ko muna yung kaalaman tungkol sa napag-aralan natin kahapon. Okay ba? Ayan, so Miss Evelyn, ano nga ba ulit yung napag-aralan natin kahapon? Ma'am, pagiging malikhain, pagiging bukas sa pag-aaral, at pagiging matyaga po, ma'am. Ayan, maraming salamat Evelyn. So ano nga ba yung sinabi mo na yan? Ito ba yung mga katangian ng isang entrepreneur? Opo. Ayan, magaling Miss Eva. So bukod kay Miss Evelyn, ano ba yung mga katangian na ating napag-aralan kahapon, Miss Remy? Ma'am, pagiging wais sa pagpapatakbo at pamamahala sa negosyo, pagiging epektibo sa pamamahala at may malinaw na pangitain sa hinaharap, ma'am. Ayan, oo, tama. Magaling. Ayan, so mga bata, bigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so mga bata, dapat yung mga sinabi niyo ng mga katangian ng isang entrepreneur, dapat natin yung isaalang-alang. Di ba po? Opo. Kasi kapag isinaalang-alang natin ang mga yan, halimbawa, or malay nyo sa hinaharap ay magpapatayo kayo ng inyong sariling mga negosyo. O syempre, alam nyo na kung anong gagawin nyo para sa ganun hindi agad-agad malulugi yung kumpanya na inyong ipapatayo. Ayan, so, at dahil dyan, meron ako ditong inihanda na isang gawain. Pero, papangkatin ko kayo sa 3. So, ang magiging unang pangkat ay si Miss Evelyn, ikalawang pangkat si Miss Nguyen, at yung ikatlong pangkat naman po si Miss Yunanda. Ayun, so narito yung gagawin nyo. Okay, so ito yung unang pangkat. Pause mo na kasi may ano naman na. Binigyan ko lang po kanina. Ayun, tapos na ba mga bata? Opo. Ayan, kung tapos na, idikit nyo na dito sa harap. So, pala ito yung pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. At yung the rest, sige, idikit na lang yung ibang mga larawan. Ayan, faster mga bata. Make it fast. Ayan. Ayan, maraming salamat mga bata. So, ang gagawin ko, yung pangkat una, magpapaharap ko siya at tutukuyin kung anong larawan itong mga nabuo niya. Ayan. Ako, yung pangkat una, Miss Evelyn, pumaharap ko. Tukuyin mo kung anong larawan yung nabuo niyo. Para sa akin po, ang larawan na aming nabuo is street food. Ano ba? Ako, mga nagbebenta ng street food. Tapos, dito naman po ay sari-sari Ayan. store. Huwag ka muna umupo. Ayan, so sa nakikita mong larawan dito, ano yung mga pagkain na nakikita mo? Hotdog, Dog, ano pa? fishball, kikiam, barbecue, etc. And et cetera. Okay. So, wag ka muna mo po. Ay, so sa mga larawan na yan, naka-encounter ka na ba ng isang yung yung may-ari na masungit? Opo. Ayan. So, anong naranasan mo? Ay, ano yung naramdaman mo? Sinungitan ko rin po. Ay, bad yun! Huwag mong sungitan! Wala kang right para magalit. Okay, maupo ka na, be. Thank you. Ayan, so yung ikalawang pangkat naman po, umaharap po at tukuyin kung ano yung larawan na nabuo nila. At explain mo po kung ano yung, or i-share mo sa inyong kaklase yung naranasan mo sa pagbili dyan. Opo. Ay, hindi. Kung gusto mo yun. Dito po.
Sige. Dito po is laundry shop po. Wala po akong naging experience dito kasi never po akong nagpa-laundry. Masipag po kasi ako kaya ako na lang po naglalaban sa mga damit ko. Tapos dito po water filling station. Nung nagpa-refill po kami ng tubig dyan sa may dyan sa may highway. May palibre po silang tubig kaya nakiinom po kami. Mabait po yung may-ari. Maganda kung gano'n. Na-experience niyo ba lahat yung mga bata? Hindi po. Hindi. Ayan, sa susunod, punta din ka magpa-refill para ma-experience. So yung last na pangkat, Miss, Yolanda, kumaharap po. Tukuyin ko kayong larawan na nabuo niyo. Ito po ay butika po. Butika. Pinagbibilhan po ng gamot pag may sakit po yung magulang po or mga kapatid po. Tapos ito naman po is Jollibee po, tapos nag-o-order po. Jollibee yan. Hindi niyo po alam po? Hindi. Jollibee po to po. Ay, karinderya po. Sige. Ayan, so, magaling mga bata. Magaling mga bata. So, sa mga nabanggit natin, sa mga nabuo yung mga larawan, ano kaya to? Ano ang mga to? Mga pangkabuhayan po. Opo, pangkabuhayan po. Pwede? Opo, mga pangkabuhay ng mga to. Ano kayong other term ng pangkabuhay na pwede natin? Business. Oo. Business? Entrepreneurship. Project? Entrepreneurship po. Ano ba Tagalog po tayo? Okay, so lahat ng mga to na Mga pangkabuhayan. dito sa harap ay negosyo. Ayun, negosyo. negosyo. Ng isang mamamayan. Ayan, so ang lahat ng ito ay tinatawag nating negosyo. So mga bata, meron na ba kayong idea kung ano yung susunod nating aralin today? Wala po. Ayan, so base sa mga larawan na andito, ang ating aralin sa ngayon ay iba't ibang negosyo sa isang pamayanan. At ngayon, at dagdadako na tayo sa ating aralin, naasahan ko na makikipag-cooperate kayo. Umupo ng maayos, huwag mag-ingay, at magtulungan. Ayan. Okay, Miss Gumiat, maaari mo bang pakibasa kung ano ang mga alinmang definisyon ng alinmang mga larawan na nakatikit sa ating harapan? Ma'am, yung nasa ikalawang pangkat po, yung sari-sari. Okay. Ma'am, ang sari-sari po ito ay isang maliit na tindahan na nagtitindang ng iba't ibang produkto tulad ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamimili, ma'am. Ayun, maraming salamat. Maaari ka ng upo. Ang sari-sari store, kung ating mapapansin, dito ay pinakakaraniwang negosyo. Madami tayong makikita ang sari-sari store dito sa atin. Halimbawa po sari-sari store, yung si Aling Nena, meron po silang sari-sari store dyan sa kabila, na kung saan, ito yung pinakamabilis na lapitan natin kung wala tayong mauulam, pwede tayong bumili dyan, mga gamot, pwede may nagtitindang sari-sari store ng mga gamot, yung mga simpleng mga gamot namin, halimbawa mga tabletas po ng paracetamol, mga biogesic, ganyan po kaya dito sa sari-sari store natin, pwede po tayo magpatayo kahit saan po, basta may sapat po na espasyo na kung saan doon tayo maglalagay ng ating mga paninda upang doon tayo kumita ng ating pangkabuhayan na siyang sasagot sa ating pangangailangan sa araw-araw. Okay, naintindihan po ba ang ibig sabihin ng sari-sari store? Opo. Ayun, yung susunod, sino gusto pumasa? Yung susunod, yes, Miss Yolanda. Saan po dito po? Kahit saan po, Yung butika po. ayun, butika. Tindahan ng mga gamot at iba pang kagamitang pang-medical para pangangailangan ng komunidad po. Ayun, butika. Sino ba sa atin ang nakapunta sa butika? Ako po. Ayun, lahat naman na siguro tayo ay nakapunta. Ano yung karaniwang nakikita o nabibili sa butika? Ano ba yung karaniwang nakikita o nabibili natin sa butika, mga bata? Trust po. Ayun, may trust doon sa butika. Ano pa? May gamot po dun, ma'am. Halimbawa ng gamot? Pills po. Ayun, pills. Maraming salamat. Alam ko na tayong lahat ay may karanasan na o nakapunta na sa tinatawag nating botika. Ano yung karanasan ninyo sa pagbili ninyo o pagpunta ninyo sa botika? Ano, ma'am? Pogi Masaya. yung po. Yung nagtitinda po, pogi po. Ayun, yung nagtitinda daw po ay pogi. Ano pa? Ano, ma'am? Wala po makulit silang barya.
Yung minsang butika, wala daw po silang panukle. Ano po? Yung ano po, yung nagtitinda po doon ma'am sinusungitan kami, yes po. Ayun, hindi naman lingid sa kalaman Tapos natin. ano po, minsan po yung binibili ko pong gamot wala po sa kanila. Ayun, hindi lingid sa ating kaalaman na minsan doon sa butika, kulang sila ng panukle, masungit yung mga nagtitinda, wala sa kanila yung gamot na ating binibili. Pero ma'am, meron din pong magandang advantages po yung pagpunta namin doon kasi ma'am mas inuuna po nila yung mga senior citizen po na bibili po kesa sa amin kahit na kami pa yung naunang pumila. Pero okay naman po yun, di ba po? Oo, tama. Respect Dito na po kasi sa Respect butika, na. meron nakikita doon ang respeto na kung saan inuuna nila yung mga senior citizen na halimbawa sa mga senior citizen yung mga pilay, mas inuuna nila yung mga yun na pinagbebentahan kaysa sa inyo na mas bata pa sa kanila. Ma'am, paano po yung pilay? PWD po. Ha? Ano po yung pilay? Yung pilay po is yung parang okay, lahat naman tayo nakakita na ng pilay. Ano susunod? Sino gustong pumasa sa definition ng kahit anumang larawan? Tapos na natin ang pangalawa at ang panglimang larawan. Sino po gusto? Ano ma'am? Pumasa sa susunod na definition ng ating mga larawan dito sa harap. Yes, Miss Gina. Ma'am, karinderya po. Ayun, karinderya. Ma'am, ang karinderya po, sila po ay nagbebenta ng mga lutong ulam, ma'am. And mostly po na kumakain po dyan ay yung mga taong wala pong oras sa pagluluto sa kanilang bahay. Tsaka yung mga, yung mga taong nagmamadali din po, madam. Ayun, maraming salamat, Miss Gina. Naranasan niyo bang kumain sa karinderya? Opo. Ayun. Ano nga ba yung inyong karanasan sa pagpunta sa karinderya? Ma'am, masaya po. Tsaka nakakabusog. Ayun. Minsan po hindi po masarap yung benta po nilang ulam. Okay, sa isang karinderya, meron po yung masarap magluto at meron po yung hindi naman natin masasabing hindi masarap, kundi hindi natin tipo yung pagkakaluto ng mga niluluto nila. Opo. Sa karinderya, karaniwan, sabi nga ni Miss Gina, karaniwan is maraming nagpupunta dito, kumakain yung mga taong nagmamadali, walang oras sa pagluluto or tinatamad magluto. Kaya, meron tayong tinatawag na karinderya na siyang parang pangalawang kusina ng mga tao. Ayun. Sino ba gusto pumasa sa, meron ba kayong katanungan? Wala po. Naintindihan ba? Opo. Ayun, sino gusto pumasa sa susunod? Yes, Miss Yolanda. Yung water po, refilling. Ayun, water filling station. Ito po yung nagtitinda po ng purified o mineral water na maaring inumin ng mamamayan po. Ayun, yun po yung mga nagtitinda ng tubig na inumin ng mamamayan. May nakakita na ba kayo ng water refilling station dito sa atin? Ayun, kung pupunta tayo dyan sa may sentro, madami tayong makikita nagbebenta o water refilling station na kung saan dito sa water refilling station, obligasyon nila na mag-provide o magbigay ng inumin para sa mamamayan. Maganda ito isang negosyo ng mga tao sapagkat kung titignan natin ang panahon natin sa ngayon, masyadong mainit. Kaya mas madaming customer ang pupunta dito upang bumili ng tubig. Naintindihan po ba mga bata? Opo. Ayun. Sino ang nakaranas na bumili sa water refilling station? Ma'am. Ayun. Ano nga ba ang naging karanasan mo, Miss Gina, sa pagbili? Ma'am, masaya po. Kasi ma'am, may mga pa-free, may free water po silang binibigay sa mga customers, ma'am. And tsaka pag pupunta po dyan, ma'am, hindi po siya mahal. Kasi pag nag-re-refill po kami dito sa may tindahan, ay mahal po, ma'am, yung singil. Instead dapat na 25, nagiging 45 po yung iba, may 35, ganun, ma'am. Kaya, mas better po na pumunta dyan, ma'am. Okay, maraming salamat sa pag-share mo ng inyong karanasan. Oo, tama nga. Meron yung mga water refilling station na mura yung pagbebenta at
meron naman yung hindi mura, yung nagiging kamahalan naman. Kaya naman, tayo ng mga bata, kayo ng mga bata, ay dapat uminom tayo ng maraming tubig, magpursige tayo upang magkaroon naman tayo ng sarili nating water filling station. Gusto niyo ba magkaroon ng water filling station? Opo! Ayun, kaya nga, gawin natin ay mag-aral tayo ng mag-aral. Nagkakaintindihan po ba tayo? Opo, madam. Okay, may tanong po ba patungkol sa water refilling station? Wala na po. Okay, meron pa tayo hindi na nababanggit. Sino gusto pumasa? Yes, Miss Yolanda, ano nga ba yun? Yung laundry shop po. Ayun, laundry Ito shop. po ay nag-aalok ng serbisyong paglalaba para sa mga taong walang oras o walang kakayanan na maglaba sa kanilang tahanan po. Okay, ang laundry shop, dito ay madalas nagpapalaba ang ating ng ating damit, kumot at iba pa upang dito kasi sa laundry shop meron po silang ina-avail pero meron po rin silang binibigay na parang may nagpa-free na ibang laundry shop dito sa atin. Kung pupunta tayo sa may sentro, meron tayong makikita mga laundry shop. Dito tayo nagpapalaba ng ating mga damit, mga kumot, kung tayo ay tinatamad maglaba o kung tayo ay busy. Naranasan niyo na ba magpalaba dito sa laundry shop? Hindi pa po. Ayun! Sige, kung hindi mo pa naranasan, maaari kang pumunta at magpalaba doon. Pero dito kasi, kung sinasarili natin ang paglalaba, libre siya. Pero pag naman nagpunta tayo ng laundry shop, po. meron tayong babayaran. Per kilo. Oo. Pero hindi naman siya ganon kamahal ang pagbabayad. Dito po, maaari po tayo makatulong sa mga may negosyo kung tayo pa ay nagpapalaba. Sino gusto magkaroon ng laundry shop? Ma'am, ako po. Ayun! Kung gusto mo magkaroon ka ng laundry shop, mag-aral ka upang magkaroon ka ng puhunan at magpatay ng iyong laundry shop. Nagkakaintindihan po ba tayo? Opo. May tanong po. Okay, dahil wala na kayong katanungan patungkol sa ating napag-aralan, alam kong naiintindihan ninyo ang definisyon ng negosyo at mga iba. Okay, alam kong mas napalalim na inyong kaalaman. Sa ngayon, meron akong tanong dito. Meron ako inahandang tanong na kung saan dapat is meron pa rin kayo sa inyong grupo at aking babasahin ang tanong. Okay, anong negosyo ang nagtitinda ng iba't ibang produkto tulad ng mga pang-araw-araw pangangailangan ng mga mamamayan? Sari-sari store po. Ayun, sari-sari store. Okay, sa ating mga napag-aralan dito, ano yung pangalawang tanong na to ha? Ano yung pinakagustuhan ninyo? At ano yung hatid ditong serbisyo para sa mga mamamayan? Miss Evelyn? Sa butika Butika. po. Butika. Ano nga bang naihatid ng butika sa mga mamamayan? Diyan po na binibili yung mga kailangang gamot para sa may sakit po. Ayun, tama. Dito sa butika, dito po tayo bumibili ng mga pangangailangan na kinakailangan nating gamot sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagkakaintindihan po ba tayo ng bata? Opo. Okay. Sa panahon natin ngayon, kung wala ang negosyo na ating pinag-aralan, ano kaya ang mangyayari sa atin? Tayo pa kaya ay mamumuhay ng maayos at mapapadali ang ating mga gawain o maghihirap tayo? Sino gustong sumagot dito? Ma'am, ako po. Miss Gina, anong sa palagay mo ang mangyayari sa atin? Ano ma'am? Ano po? Maghihirap. Para po sa ating mama, maghihirap po. Pero pwede pong maghihirap or hindi maghihirap. Sa maghihirap po, kasi dalawa pong impact niyan. Kapag wala pong negosyo ma'am, syempre po, yung mga tao po, di ba, kagaya po sa amin ma'am, kasi syempre nasa Highland rin po kami ma'am. Kung wala pong sari-sari store, wala pong, most especially po sari-sari store ma'am, tsaka butika, wala po, maghihirap kami dun ma'am, kasi saan kami kukuha ng pang-araw-araw pangangailangan namin ma'am, di ba po? Kasi malayo po yung bayan. Tsaka yung isa pong niya, kasi okay din po kapag walang ganyan ma'am, kasi ma'am, may mga tanim naman po kami ma'am, kaya in case of walang mga ganyan, edi may mga kami, makukuha kami na aming mga pananim doon. Yung tulad na lang ng kamote, tapos banana or saging. Ayun po ma'am. Right, thank you. Napakagaling. Bigyan naman natin siya ng frog clap. Alam niyo ba yung frog clap class? Hindi po. Hindi kayo tumayo kayo at tuturo ko sa inyo. 1, 2, 3, go. 1 coca, 1, 2,
So, tama, kung wala ang negosyo, hindi mapapadali ang ating pamumuhay. Kaya, nagpapasalamat tayo dahil may mga taong nakapag-isip ng negosyong yan. At salamat din tayo sa serbisyong hatid nila. So, ngayon, ating tatalakayin ngayon kung ano nga ba ulit ang definisyon ng, okay naman? Sa ating natalakay ngayon, ano nga ba ulit ang definisyon ng negosyo? Miss Eva, maaari mo bang sagutin ito para sa pangkaalaman ng lahat? Ma'am, ito po ay isang paraan ng kita kung saan ang isang individual o grupo ay naglalagak ng puhunan para sa kita o tubo. Ang negosyo ay pundasyon ng ekonomiya at naglalarawan ng pag-unlad at kabuhayan ng mga mamamayan. Mahusay. Ano nga ba ang sari-sari store? Remy? Ma'am, dito po tayo bumibili ng isang maliit na tindahan na magtitinda ng iba't ibang produkto tulad ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamimili. Ang butika naman Gina? Mamang butika po, ito po, sila po yung nagtitinda ng mga gamot at iba pang kagantang pang-medical para sa pangailangan ng komunidad, ma'am. At ang huli, karinderya. Ano nga ba yun, Eva? Nagbebenta ng lutong bahay o lutong ulam para sa mga taong walang oras o kakayahang magluto sa kanilang sariling tahanan po. Magagaling. At ang mga pangkalahatan, ano ang ating napag-aralan natin ngayon? Negosyo Tungkol po. sa negosyo, Ma'am, ma'am. tungkol po sa iba't ibang negosyo sa pamayanan. Ang gagaling nyo, bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon, bilang panghuling gawain, narito ang aking naihandang pagsusulit natin dito nyo ikuha yung mga narinig bilang panghuling gawain, narito ang aking naihandang pagsusulit para sa inyo para masukat ang inyong kakayahan sa pakikinig sa pagsagot. Para sa panuto, sabay-sabay nating basahin, gumawa ng talaan ng mga negosyong makikita sa inyong pamayanan at isulat ang mga serbisyong na i-alok nito at isulat sa inyong sagutang papel. So dito guys, isulat nyo dito yung mga kung ano ang negosyong serbisyo at ito ang pagpilian nyo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin sa papel. Tapos na po. Ma'am, hindi pa po sa akin. Assignment. Tapos na ba mga bata? Opo. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, maaari kayong magpatulong sa inyong nakakatandang kapatid o kaya maraming salamat sa pagkikinig class. Goodbye. Goodbye, ma'am.